Hello po mga kazens. Alam niyo po ba na 82.1% ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe? Kung isa kayo sa kanila, sana po ay mag-subscribe na kayo. Malaking tulong po ito sa amin para mas lalo pang makapag-produce ng magagandang manhwa recap. Salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Iniisip niya na ang card na ito ay panglaban. Ang trigger card ay nag-aabiso na may magandang mangyayari sa user kapag nasaktan siya, at maa-activate ang epekto nito pagkatapos ng 5 tama. Sinampal niya ang sarili niya sa mukha at sinabing masakit iyon. Nagulat siya at nagtanong, ano ba to? Wala namang nangyari. Inisip niya kung dahil ba ito sa sarili niyang sampal. Sinabi niya na ang tawag sa card ay, Master, kaya akala niya magagamit niya ito para magdomina sa iba, pero sa halip, ito pala ang magbibigay ng reward kapag ang ibang tao ang nagdomina sa kanya. Sa totoo lang, naisip niya na mas gusto niya ito sa ganitong paraan. Nag-abiso ang quest window na may bagong main quest na available. Sabi niya, main quest. Tamang-tama, kailangan ko ng bago. Kailangan ko rin ng mas maraming cards para makombine ko sila. Tinanong niya kung ano ang pinapagawa sa kanya. Nag-abiso ang quest window na kailangan niyang mag-recruit ng crew members for kapalit ng isang gold card. Nakita niya ang screen at naisip, ito na. Tuwiran na nilang sinasabi na mag-recruit ako ng crew members. Nagtataka siya kung bakit parang pataas ng pataas ang hamon, na parabang naglalaro siya ng video game. Inisip niya na baka may final boss siyang kailangang talunin. Naramdaman niyang iba ang quest na ito kumpara sa mga dati niyang natanggap. Tinanong niya kung mahirap bang mag-recruit ng crew members. Nagpadala siya ng mensahe kay Kuza at tinanong kung gusto niyang sumali sa crew niya. Pumayag si Kuza. Nag-abiso ang quest window na si Kuza ay sumali na sa crew niya, 1/4 na ang recruited crew members. Naisip niya, ang bilis naman. Ang dali ng main quest na ito. Dumating si Hyandang habang may dalang gamot, tinanong siya kung ayos lang siya. Naisip niya, kahit sino na lang, ay recruit ko para makuha ko agad ang reward. Kumaway siya at sinabi na mas maganda na ang pakiramdam niya. Tinanong niya kung tinutukoy nito ang pagpunta niya sa nurse's office kanina, at kung gusto nitong sumali sa crew niya. Sa pagkagulat, nabitawan nito ang gamot at sumigaw, sa wakas. Nag-a-assemble ka na ng crew para pag-isahin ang buong gangbak. Lumuhad si Hyandang at nagsabing, patawad sa kawalan ko ng respeto. Hayaan mo akong formal na bumati sa'yo. Naisip ni Suyan Kim kung okay lang bang mag-recruit ng kahit sino. Paano kung magkaroon siya ng problema dahil sa pabigla-biglang crew na mabubuo niya? Napagtanto niyang mali ang paraan niya ng pagre-recruit. Sinabi ni Hyandang Lee na, boss, na ang itatawag niya sa kanya mula ngayon. Sabi ni Suyan Kim, never mind, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Naisip niyang kailangan niya itong pag-isipan ng mabuti. Sinabi niya kay Kuza, fair na. Sumunod ka sa amin. Sagot naman ni Kuza, okay, boss. Tinanong niya kung gusto ni Kuza maging second in command, at sumagot ito ng, oo. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahiga si Suyan Kim sa desk at iniisip kung sino ang dapat niyang i-recruit. Napagtanto niyang delikado kung sino-sino lang ang i-recruit niya dahil baka may follow-up quest tungkol sa crew at kailangan niya ng mga maaasahang miyembro. Naisip niya kung paano niya mako-confirm iyon, at nagmungkahi na gamitin ang Peek at Him card. Sinabi niyang dapat niyang tingnan ang stats ng mga tao at i-recruit ang mga mas malalakas. Pumayag siya sa ideya na kailangang subukan din ang card na nakuha niya dati. Dumating si Baekcha Eren at nakita siya. Sinabi nito, ikaw nga, Suyan, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon at kung bakit siya din ay nakatira sa lugar na iyon. Tinanong niya kung dahil ba nakatira siya roon at kung kasalanan niya iyon. Sagot ni Baekchoran, hindi mo kasalanan. Tumalikod ito at sinabing, oh sige, bye. Sagot niya, kita na lang tayo bukas sa school. Naalala niya bigla ang isang bagay at sinabi, sandali lang, may pabor akong hihilingin. Tinanong niya kung ano ang pabor. Sabi niya, medyo weird ito, pero pwede mo ba akong sampilan sa mukha? Naalala niya ang trigger card at inisip na hihingi siya ng tulong kay Cheran. Sinabi niya, kailangan kong may i-check, physically, I mean. Tinanong ni Baekcheran, gusto mo ba talaga?
Nagtaka siya sa tanong nito at sinabi, "Oo, pakiramdam ko may magandang mangyayari kapag sinampal mo ako." Tinanong niya kung gusto ba niyang murahin siya habang ginagawa iyon. Agad niyang sinabi na hindi niya iyon hinihiling. Sagot ni Cheran, "Okay, walang bawian," at inihanda na ang sarili para sampelan siya. Biglang dumating si Dongjun kasama ang grupo niya at sinabing mahilig talaga siya sa nasasaktan. Tumingin si Suyan at tinanong siya, "Nakalimutan niyo ba ako? Narito kami para ipaghiganti ang kapatid namin si Sanchol." Naalala ni Suyan Kim ang grupo at napansin na sila rin ang mga nakaaway niya dati. Napaisip siya, bakit ko ba sila ulit nakasalubong? Para bang mga kalaban sa video game na bumabalik mula sa isang lugar. Habang nag-iisip, napansin niyang nasa likod niya si Sanchol Park. Nagpakilala si Sanchol bilang Sanchol Park, at biglang sinabi ang MBTI niya, ENTP. Naiinis na sagot ni Suyan, "Wala akong pakialam sa MBTI mo." Lumabas ang isang quest notification, side quest created, lababan ang thugs. Thug Boss 0/1, Thug 0/5. Reward, isang silver card. Inisip ni Kim Suyan, kailangan ko na namang labanan ang mga to. Pero natalo ko na sila dati. Sino kaya ang thug boss nila ngayon? Biglang nagpakilala si Sang-hyuk Park mula East Gangbok, sinabing siya ang nakatatandang kapatid ni Sanchol. Agad na pagtanto ni Suyan na siya nga ang thug boss. Sinubukan niyang gumamit ng pick at him card, at lumabas ang stats ni Sang-hyuk Park. Napansin niyang mataas ang lakas, bilis, at tibay nito. Grabe, ang lakas niya. Sabi ni Suyan. Sinabi pa ni Sang-hyuk Park na narinig niyang top dog ng West Gangbok si Suyan, pero mukha lang daw itong duwag. Tumayo si Baek Cheran at tinanong ang grupo kung anong school sila galing. Napagtanto ni Suyan na pwede siyang humingi ng tulong kay Cheran dahil kilala nito ang halos lahat. Ngunit tinawag ni Cheran ang grupo na mga duwag dahil nagsama-sama pa sila para lang harapin si Suyan. Nagalit si Sang-hyuk Park at sinuntok si Suyan, sabay sabing, "Tumahimik ka na lang." Nadurog ang pride ni Suyan, ngunit naramdaman niya ang lakas ni Sang-hyuk Park. Tinangkang tulungan siya ni Cheran ngunit sinabi ng isa pang thug na walang awa ang kamao ni Sang-hyuk Park, lalo na sa mahihina. Tinanong ni Cheran si Suyan, "Ayos ka lang ba?" Sumagot siya na masakit ang tiyan niya. Tinanong ni Cheran kung anong problema sa tiyan niya, habang pilit niyang tinatanggap ang sitwasyon. Sinabi niya na maayos naman ang tiyan niya. Biglang nag-notify ang quest window ng mensahe, "Master, please, one hit." Tinanong siya ni Cheran kung ano ang pinagsasabi niya. Nagtaka siya kung bakit magiging maganda ang pakiramdam ng tiyan niya. Galit na tanong ni Sanchol Park, "Ano bang pinagsasasabi ng gago na to?" At sinabi pa nitong narinig niyang sinabi ni Suyan, maganda ang pakiramdam, matapos suntukin. Sinabi ni Dongjun na baka masyado silang naging banayad sa kanya. Dagdag pa niya, may mali talaga sa gagong to. Naguguluhan si Suyan kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Cheran na pigilan si Sang-hyuk Park at sinabing itigil na niya ang pagiging bastos dahil may babae sa paligid. Pero binalak pa rin siyang suntukin ni Sang-hyuk Park, sabay banta na babasagin siya hanggang sa wala nang matira. Habang nag-iisip si Suyan, naisip niya, totoo bang maganda ang pakiramdam kapag nasasaktan? Biglang nag-notify ulit ang quest window, "Master, 5 hits received. Effect triggered. Something good will happen." Naisip niya kung ano ang ibig sabihin ng "something good" at kung nag-trigger na ang card. Tanong ni Sanchol Park, "Nagustuhan mo ba yan, gago?" Nag-notify ang quest window ulit, "One stat will increase at random." Tumaas ang lakas ni Sayon mula E-rank papuntang C-rank. Biglang sinuntok siya ulit ni Suyan sa mukha at tumilapon. Lumabas sa quest window ang updated na stats niya. Lahat, pati si Cheran, ay nagulat sa nakita. Sabi ni Dongjun, "Hindi ka panipaniwala, natalo ng gagong to si Sanchol na nag-training at nagpalakas pa." Tumayo si Suyan sa harapan ni Cheran at inamin, "Parang, ang sarap sa pakiramdam kapag nasasaktan ako." Sinagot siya ni Cheran, "Gago ka ba? Ang weird mo, gusto mo talagang masaktan." Sabi niya, "Kaya ko na siyang talunin." Galit na sagot ni Sang-hyuk Park, "Kung ganon, suntukin kita ng paulit-ulit hanggang gusto mo." Napaisip si Suyan na pantay na sila ngayon sa laban. Sigaw ni Sang-hyuk Park,
Sige, gawin na natin to, Tank Top Suyan. Lumabas ang notification sa quest window, side quest is starting. Sabay-sabay silang umatake, sinasabing, hindi na namin kaya. Paano mo nagawang suntukin ulit si Sancho sa mukha? Nag-notify ulit ang quest window, you threw a jab. Naisip ni Suyan na masyado silang marami, kaya kailangan niyang dalhin ang laban sa mas makipot na lugar, tulad ng ginawa niya dati. Naisip niya na sana ma-distract sila saglit ng jab na iyon para makatakbo siya. Sinabi ng isang thug na nakasuot ng blue tie, hindi ka panipaniwala. Mas malakas ngayon si Dongjun kaysa dati, pero natalo siya agad sa isang suntok. Naisip ni Suyan na chamble ang yun at hindi naman niya talaga tinamaan sa chin, hinawakan nila si Dongjun na walang malay, at pinipilit nila gisingin para gumanti kay Suyan. Iniisip ni Suyan kung dahil ba ito sa card na Master Place, kaya napakalakas ng suntok niya. Tinawag ni Suyan si Cheran at sinabihan na ipikit ang mga mata, dahil ang kagaya niyang babae ay hindi dapat masaksihan ang mga gantong pangyayari. Sabi ni Cheran, anong pinagsasabi mo? Yan ang pinaka-weirdo na narinig ko. Napapalagpak si Sang-hyuk Park at sinabing hindi na masama, ngayon ang mga bagay ay nagiging mas interesado. Napansin ni Suyan ang mga abilidad niya sa endurance ay naging rank C. Nauna na umatake si Sang-hyuk Park habang sinasabi na Tank Top Suyan. Hinahamon kita para magkaalaman na kung sino ang malakas. Lumabas ang quest window notification na nagtapon siya ng straight punch. Napansin ni Suyan na bumaba ang lakas niya mula C-rank pabalik sa E-rank at tinanong kung paano natalo si Sancho sa isang mahina lang na suntok. Nagtaka si Suyan kung bakit biglang bumaba ang lakas niya. Naisip niya na baka dahil matagal na siyang hindi nasusuntok. At bumaba ang counter ng hit sa 4. Napagtanto niya na bumaba ang lakas niya dahil hindi pa siya nakakakuha ng 5 suntok. Nagtanong siya sa sarili, bakit ang bilis mawala ng stat increase? Sinipa siya ng malakas ni Sang-hyuk Park. Pinakalma niya ang sarili at inisip, okay lang, kailangan ko lang masuntok ulit. Isa na lang, kapag nakuha ko ang pang-5 suntok, ayos na ulit ang lahat. Sinapak ulit siya ni Sang-hyuk Park at nagkomento kung gaano siya kahina. Napansin ni Suyan na kahit marami na siyang tama hindi pa din nagti-trigger ang epekto. Inisip niya kung anong problema. At nang makakuha ng pagkakataon nag-request si Suyan ng timeout. Iniisip bakit hindi nagti-trigger o bakit hindi nag-a-activate at kung may iba pang kailangan paraan upang mag-trigger ulit. Sabi ni Sang-hyuk na ang oras ay naghihintay sa wala. Nag-aalala din si Suyan kay Cheran kung matalo siya sa laban, sinubukan din ni Baek Cheran na tulungan si Suyan at kinompronte si Sang-hyuk Park. Sabi ni Sang-hyuk Park na maghintay ka at magsasaya tayo pagkatapos ko kay Suyan. Natakot si Cheran na baka masaktan siya kaya tinawag niya si Kim. Lumabas sa quest window na ang Master Place ay nangangailangan ng 5 suntok para may mangyaring maganda. Sinuntok ni Kim si Sang-hyuk Park sa mukha at napansin niyang bigla na lang lumakas ang kanyang mga suntok. Inabisuhan siya ng quest window na tumaas ang kanyang lakas sa C-rank. Isang diretso at malakas na suntok ang pinakawalan niya. Nagpasalamat siya kay Sang-hyuk na pagtanto kung paano niya nagawang makumplito ang 5 suntok habang naubos na din ang healing bean. Ipinakita ng quest window na nagamit niya ang healing bean. Ipinaliwanag ni Kim na ang kagustuhang protektahan ang sarili ay hindi ang dahilan ng epekto. Sa halip, ito ay ang hiya na naramdaman niya matapos mabugbog sa harap ng isang babae. Napaisip siya at naintindihan kung bakit iyon nangyari. Napagtanto niya na ang epekto ng card ay hindi basta-basta nagtitrigger kapag binugbog siya. Kailangan siyang bugbugin at makaramdam ng kahihiyan upang matugunan ang requirement ng card at ma-activate ang stat increase. Kaya pala ang tawag sa card ay Master Please. Hinawakan ni Sang-hyuk Park ang kanyang binti at sinabing parang medyo maayos naman siyang boksingero, pero narinig na niya ang pangalang Sang-hyuk the Boulder Park. Sinubukan siyang buhati ni Sang-hyuk, pero lumabas ang quest window na nagamit niya ang Maximum Capacity card. Nagulat si Sang-hyuk kung bakit hindi niya mabuhat si Suyan Kim. Lumihis si Kim at binigyan siya ng isang malakas na suntok. Binanggit niya na ang bigat mula sa Maximum Capacity card at ang lakas mula sa Master Place card ang dahilan kung bakit nasa A-rank ang kanyang mga suntok ngayon. Tuloy-tuloy siyang sumuntok ng paulit-ulit.
Lumabas sa quest window na kumpleto na ang side quest at nakatanggap siya ng silver card. Napaisip si Kim kung anong card ang nakuha niya sa pagkakataong ito, napagtanto na halos lahat ng iniintindi niya ngayon ay tungkol sa mga card. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Suyan Kim sa hallway, iniisip kung bakit siya nakakatanggap ng mga quest at bakit nasisiyahan siya sa mga ito. Napagtanto niya na tila ang mga quest ay base sa mga kilos niya at nagtataka kung may nag-a-assign ng mga ito sa kanya. Bigla siyang sinampal ni Cheran at inabuso siya ng pasalita. Lumabas ang quest window na ito ang unang hit para sa Master Please. Sinabi niya kay Cheran na sampilan din ang kabilang pisngi niya habang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Patuloy siyang inabuso ni Karen at pinilit siyang sagutin kung bakit may mga kumakalat na chismis na nagde-date sila. Nagtipon ang ilang estudyante sa paligid nila. May isang babaeng nagsabi na mukha itong lovers, quarrel, habang ang isa naman ay nagkomento tungkol sa young love. Nagtanong si Suyan Kim kung ano ang sinasabi nila at bakit may ganitong chismis. Pilit niyang sinabi na katawa-tawa iyon at walang nangyari sa pagitan nila. Sumagot siya, maliban na lang kung kasama mo sa binibilang yung indirect kiss. May isang babae na nagtanong sa isa pa kung narinig ba niya ang chismis na may binulong daw ang isang lalaki na sinabi nitong nagkaroon lang sila ng indirect kiss at hindi pa man lang umabot sa first base. Sinubukan niyang pigilan ang lalaki at sinabing huwag nang pal-alin pa. May isa pang estudyante na nagkomento na mukhang hindi totoo ang chismis na mayroon na silang 3 anak. Dumating si Hai Andang na may hawak na mga bulaklak at nagtanong, so hindi totoo na in love ka sa kanya matapos kanyang iligtas ng heroically. Pinabulaanan ito ni Cheran at sinabi na hindi ito totoo at hindi ko siya gusto, huwag ka mag-iisip agad ng ganyan. Nagtanong si Hai Andang kung totoo din ba na siya ang dominante sa relasyon nila ang si Suyan ang submissive. Sumagot si Cheran na, umalis ka dito. Sa labas ng school, isang estudyante ang bumangga kay Hajin-gu at nag-sorry, hindi na ito pinansin ni Hajin ang dire-diretso lang. Samantala sa East Gangbok High si Sang-hyuk Park ay nakaluhod at humihingi ng kapatawaran. Inamin na binigay niya na ang lahat pero hindi niya pa din natalo si Suyan Kim at pinatunayan na ang chismis kay Suyan bilang tank top Suyan ay tama. Nagpapangap siyang mahina at naghihintay na ibaba mo ang depensya mo bago siya umatake. Sinabi niya din na si Suyan ay trained sa martial arts, pinakita niya ang pagsisisi at nagdala siya ng kahihiyan sa East Gangbok. Sinabi ni Jihahan na walang naman kaming inaasahan sa iyo isa ka lang naman walang silb. Inakusahan niya si Sang-hyuk Park na iniisip na kasali siya sa grupo nila dahil lang tinanggap nila ang pera niya ng ilang beses. Sinabi pa niya na hindi siya karapat-dapat kahit sa bagbog. At idinagdag na kung babugbugin niya si Sang-hyuk Park, magmumukhang kasali talaga ito sa grupo nila. Tinanong ni Sang-hyuk Park, so ano ngayon? Nagtanong siya kung si Suyan Kim ba ang nagpakalat ng mga chismis. Sinabi ni Sang-hyuk Park na, oo, walang duda tungkol doon. Sumagot siya, okay, kung ganoon, bibisitahin ko na lang siya kung ganun siya kadesperado na magpakalat ng chismis para lang makipag-away sa akin. May kaibigan siyang nagbanggit na may iba pa siyang lakad ngayong hapon at tinanong kung kailangan niyang i-clear ang schedule niya para sa buong araw. Tinanong kung kailan at paano niya tuturuan ng leksyon si Suyan Kim. Biglang umabante si Jihahan, nagsindi ng sigarilyo, at nagsabing, ngayon na. Samantala, sa paaralan, nakita ni Suyan Kim ang kanyang card at inisip na ito ang nakuha niya mula sa pinakabagong quest. Ang normal card ay nagpapakita ng pangalan na, To the Moon, at hinihimok siyang subukang umabot sa antas nito. Napaisip siya tungkol sa, To the Moon, at kung dapat niya bang subukang gamitin ito ngayon. Samantala, si Dikong Huang, na ranggo 14 sa East Gangbok High, ay tinawagan si Jihahan at tinanong kung bakit sila gumagamit ng maso para basagin ang isang maliit na bagay. Sinabi niyang siya na ang bahala, pupunitin niya si Suyan mula ulo hanggang paa at iiwan ang mga piraso sa harap ng estatwa ng paaralan para pagpiestahan ng mga buwitri. Tinanong niya si Jiha kung sa tingin niya kaya niya ba iyon, habang nagyayabang na natalo niya si Hajin-gu. Pinagpalo ni Dikong Huang ang tiyan niya at tinanong kung hindi ba siya nagtitiwala sa Diyos niya. Ininsulto niya si Jiha, tinawag siyang idiot pig, at inakusahan siyang masyado ng mataas ang tingin sa sarili kung hindi siya nagtitiwala. Hiniling niyang malaman kung bakit nakatayo lang ito roon at inutusan siyang pumunta at kunin ang target.
Samantala, si So-hyun Kim ay nakaupo sa classroom, tinitingnan ang card at iniisip kung ito nga ba ang nakuha niya mula sa huling quest. Iniisip niya kung mukhang magandang card ito, bagamat maaaring maging kapaki-pakinabang paminsan-minsan. Nagdadalawang isip siya kung i-disassemble na lang ito gamit ang card master pero naisip niyang huwag muna. Napagtanto niyang masyado na siyang naa-addict sa pagdi-disassemble ng cards at baka mapunta siya sa mas masahol na sitwasyon kaysa dati. Mas mahalaga ngayon ang matapos ang quest. Lumabas ang quest window at ipinaalam na kailangan niyang mag-recruit ng 3 pang crew members, at ang reward ay isang gold card. Inisip niya kung sino ang iba pang magiging crew members niya at napagtantong kailangan niyang maghanap ng mga taong may magagandang stats. Habang naglalakad siya sa hallway, nasira ang tsinelas niya at napansin niyang unti-unti na itong ibigay. Inisip niya na malapit na niyang marating ang peak ng kanyang skill at iniisip kung dapat ba niyang hintayin na umabot ito sa E-rank bago siya magsimulan ng seryosong paghahanap. Pero naisip niyang ayusin muna ang tsinelas niya. Biglang lumapit si Baek Cheran at sinabing hinahanap siya ng homeroom teacher. Yumuko siya para tingnan ang tsinelas niya pero aksidenteng nabangga ang dibdib ni Cheran. Nagalit si Cheran at tinanong, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano ang nararamdaman mo? Nag-e-enjoy ka ba?" Ipinaliwanag niya na dahil lang sa tsinelas niya iyon. Sinampal siya at pinagmumura pa. Lumabas ang quest window na nagsasabing, "One hit from master, please." Nagsorry siya at sinabing hindi niya talaga sinasadya iyon, malas lang talaga siya. Sinabihan siya ni Cheran na manahimik at tinakot na isusumbong siya sa pulis. Nagmakaawa siya na huwag na lang. Biglang dumating si Hajun sa likuran niya, dahilan para manlamig ang kanyang buong katawan. Agad siyang tumakbo at nagtago, pakiramdam niya'y na-stress siya. Napagtanto niyang nasa eskwela ulit siya pagkatapos ng ilang panahon na hindi nakikita si Hajun. Nagmuni-muni siya na kahit hindi na sila magkaibigan, nag-alala rin siya noon para kay Hajun. Tinanong niya ito kung nakapag-almusal na ba. Sinabi niyang ayaw na niya itong kausapin, at kung ganun din lang naman, hindi niya na lang ito aabalahin. Biglang lumabas ang quest window na may notification, side quest created, recruit Hajun as a crew member, 01. Ang reward ay isang, 1 silver card. Naisip ni Suyan na para siguro ito sa ikabubuti at ang quest ay mabibigay lang naman ng isang silver card. Sinubukan tanungin ni Suyan si Hajun kung gusto ba nitong sumali sa crew niya, dahil na-realize niya na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataon na makakuha ng bagong silver card. Sabay sinabi na lang ni Suyan kay Hajun na magandang araw, tingin niya hindi talaga ito mangyayari. Kalaunan nakaupo si Suyan kasama si Kuza sa bus stop, nagsabi si Kuza na buti na lang walang nangyari ngayon. Sabi ni Suyan, "Oo nga, hindi gaya ng inaasahan." Nag-iisip si Kuza na isa itong di inaasahan na paano pinalampas ni Hajun ang ganung pagkakataon. Sumang-ayon si Suyan at sinabi na natatakot siya na baka di siya makatulog sa room kapag recess dahil baka hantingin siya ni Hajun para gumanti, hindi din magamit ni Suyan ang pikang skill kay Hajun. Nagtanong si Kuza about sa pikang skill, at sinabi na pwede mo naman siyang silipan kung yan ang tinutukoy mo. Biglang may dumating na lalaki na sumisigaw at nagsasabing may nangyaring masama. Dinukot daw si Hai Andang ng mga taga-East Gangbok Group. Sinabihan ni Suyan Kim ang lalaki na tumawag ng pulis, sabi pa ni Suyan Kim, madalas nilang makalimutan na ang pagtawag sa mga pulis ay isang opsyon. Tanong ng isa kung tatawagan ba nila ang mga tauhan nila. Sabi naman ni Suyan Kim na hindi siya nakikinig at kahit pa, kaya naman nila itong resolbahin ng sila lang. Dagdag niya, kung pupunta siya roon, baka mauwi lang sa gulo. Umalis ang lalaki pagkatapos niyang sumang-ayon. Habang nasa bus si Suyan Kim kasama si Kuza, tinanong siya nito kung ayos lang ba talaga na hindi sila pupunta. Tumango si Suyan Kim at sinabing, "Oo, hindi ako pupunta." Si Ji Han ang leader ng East Gangbok High. Sa isip niya, kung naging quest iyon, baka iba ang sitwasyon, pero wala naman siyang natanggap na quest. Binuksan niya ang bintana at sinabi na ayaw niyang pumunta kung saan man dinala si Hai Andang, dahil baka humantong lang iyon sa panibagong away. Umaasa siya na pagkatapos ng insidenteng ito, titigil na si Hai Andang sa pang-aabala sa kanya. Habang dinadama ang hangin mula sa labas, naisip niyang napakaganda ng araw na ito. Samantala, isang lalaki na nakasuot ng puting polo ang nagsabi,
napakaganda ng araw na ito. Tinanong niya si Hyandang Lee ng West Gangbok High kung hindi ba nito iniisip na magandang araw ito para mamatay. Sinimulan niya itong bugbugin habang sinasabi kung gaano ito kapathetic. Binanggit niyang alam niyang dating alalay ito ni Hajin at ngayon ay lumipat na kay Suyan Kim. Dagdag pa niya, kung sakaling may magtangkang mag-takeover kay Suyan, wala na itong aasahang tulong. Sagot ni Yang, tulad ng isang matalinong ibon na maingat pumili ng puno kung saan maglalagay ng pugad, ang isang matalinong general ay maingat pumili ng pinaglilingkuran niyang hari. Pinaliwanag niyang matalino si Hyandang para mag-college at maingat nitong pinili ang tamang puno. Sinabi ni Hyandang na si Suyan lang ang pinaglilingkuran niya at alam niyang hindi ito darating para iligtas siya. Kaya tapos na ang laban para sa kanya. Tinanong ni Dayong Huang kung totoo ba iyon at hindi ba siya nahihiya. Tinanong niya kung talagang si Jihahan ba ang nagpadala sa kanila lahat doon. Kumuha si Dayong Huang ng pamalo at tinanong si Hyandang kung kaya ba nitong harapin silang lahat. Si Hyandang Lee ay napansin na gumagamit na ngayon ng armas si Dayong Huang laban sa kanya. Nilinaw ni Dayong Huang na hindi para sa kanya ang pamalo kundi para kay Hyandang. Nilagay niya ito sa balikat ni Hyandang Lee habang sinasabing paluan siya nito. Kinuha naman ni Hyandang Lee ang pamalo at pinalo ito sa kanya. Tinanong ni Dayong Huang kung iyon na ba iyon. Naisip ni Hyandang na parang hindi man lang siya tinamaan. Ang lalaki sa puting polo ay sinipa siya at sinabing huwag lang siyang tumayo roon. Tinanong niya kung kilala ba ni Hyandang Lee kung sino si Dayong Huang, sabay banggit na siya ang ika-14 sa ranggo ng East Gangbok High, ibig sabihin siya ang pang-14 na pinakamalakas na mandirigma roon. Tumabi siya at sinabing bahala na ang iba sa natitira. Lumapit ang lalaki sa puting polo para umatake at sinabing, tapusin na natin to. Humingi ng paumanhin si Hyandang sa lahat at sa patuloy niyang pang-aabala. Biglang dumating si Suyan Kim at sinuntok siya. Nagpa-notify ang quest window na nagawa niyang magbigay ng isang straight punch. Nagulat ang lahat sa nakita. Tinanong ni Suyan Kim kung paano siya nagkalakas ng loob na abalahin siya lagi, bugbugin siya, at mag-alala siya para sa kanya. Inamin niyang naging attached siya rito at sinabing huwag itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa mga kalaban. Nag-notify muli ang quest window na ginamit niya ang Peek at Aim card. Tinanong ni Dikong Huang kung si Suyan Kim ba talaga iyon. Lumabas sa quest window ang kanilang mga abilidad at ranggo. Napansin ni Dikong Huang na mas maliit siya kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Fan Jukang na ang taong ito ang top dog ng West Gangbok, at tingnan nila kung kaya nitong talunin ang mga tao nila. Binanggit naman ni Dikong Huang na naniniwala siyang mas matanda ng 1 taon si Suyan Kim sa kanya. Tiningnan ni Suyan Kim ang mga detalye sa quest window at iniisip kung gaano siya kagaling sa pagtanggap ng mga suntok, lalo na't mataas ang ranggo ng endurance nito. Tinanong ni Dikong Huang kung handa na siyang mabugbog ng kanilang junior. Napaisip si Suyan Kim kung kaya ba niyang talunin ang taong ito. Pilit na hinihingi ni Dikong Huang ang sagot, habang napansin ni Suyan Kim na napakalaki ng taong iyon at malaki ang agwat ng kanilang tangkad. Inisip niyang baka kaya niyang talunin ito kung aatakihin niya ang mukha nito. Tinanong niya si Dikong Huang kung gusto nitong sila muna ang mauna. Sinabi niyang sa ganitong sitwasyon, ang mas mahina dapat ang unang umatake para makatipid ng enerhiya ang iba. Sagot ni Dikong Huang, siya na mismo ang tatapos. Sinabi naman ni Song Ju Kang na siya na ang GOAT. Nag-notify ang quest window na nagawa niyang mag-jab at isang straight punch. Sinabi ni Suyan Kim na mas mabuti yun para sa kanya at sinuntok ulit ito. Ngunit tila wala itong epekto, kaya nagtataka siya kung anong problema. Tinanong ni Dikong Huang kung ano ang ginagawa niya, habang iniisip ni Suyan Kim na hindi siya nasasaktan nito kahit papaano. Sinuntok niya ulit si Dikong Huang ng sunod-sunod, ngunit naisip niyang parang sinisip-sip lang ng malaking tiyan nito ang lahat ng damage. Napagtanto niya na wala siyang magagawa kundi atakihin ang mukha nito. Biglang umatake si Dikong Huang at sinabi nitong turn na niya. Napansin niyang sobrang hina ni Suyan Kim. Sinabi ni Hyandang na masyado kasing malaki ang diferensya ng bigat nila. Tumugon naman si Suyan Kim na okay lang iyon at kung bigat ang problema, may solusyon siya. Nagsorry siya sa pagdududa sa sarili. Naisip niyang may card siya na nagbibigay daan para baliwalain ang weight class.
Nag-notify ang quest window na ginamit niya ang maximum capacity card. Sinubukan niyang buhatin si Dikong Wang pero nag-notify ang quest window na hindi ito pwedeng gamitin. Madaling binuhat ni Dikong Wang si Suyan Kim gamit ang isang kamay. Nag-notify ang quest window na ang maximum capacity card ay magagamit lang minsan sa isang araw at may natitirang 1 oras ng cooldown. Napagtanto niyang ginamit niya iyon kagabi. Muli siyang inatake ni Dikong Wang at tinapon siya palayo. May estudyanteng nagtanong kung anong nangyayari at kung bakit siya mahina. Sinabi ni Dikong Wang na siya ba talaga ang top dog ng West Gangbok High dahil masyadong madali ang laban. Napagtanto ni Suyan Kim na hindi siya makagalaw. Umalis na si Dikong Wang, sabay sabing bahala na ang iba sa natitira dahil ayaw na niyang mag-aksaya ng enerhiya. Sinabi nilang kailangan nilang ipaalam sa lahat na sila ang nakatalo kay Suyan Kim. Sabi nila dapat daw ay mabali man lang nila ang isa niyang binti. Biglang umabant ang Hai Andang at sinabi na kailangang dumaan muna sila sa kanya bago kay Suyan. Isang lalaki ang sumugod na may dalang baseball bat at sinabihan siyang tigilan na ang pagiging sobrang drama. Bigla namang dumating si Hajingo at sinipa ang lalaki na ikinagulat ng lahat. Sinabihan niya si Suyan Kim na may tanong siya para sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nito sa eskwela nang inimbitahan siyang sumali sa grupo niya. Tinanong ni Hajin kung pinapalabas ba siyang tanga ni Suyan. Itinanggi ito ni Suyan, ipinaliwanag niyang naisip lang niyang magiging maaasahan itong kasama sa grupo, iyon lang. Sinabi naman ni Hajin na ang weird talaga ni Suyan Kim, tapos iniwan ito sa kanya ang mga kalaban. Tinanong ni Suyan kung ano ang ibig niyang sabihin, kung sasali na ba siya sa grupo niya. Biglang nag-pop up ang quest window na nagsasabing si Hajin-gu ay sumali na sa grupo, na kumpleto na ang side quest, at may reward na silver card. Hawak ni Suyan ang silver card at gulat na gulat ito. Tinanong ni Dikong Huang kung si Hajin-gu ba iyon, at sinabi niya ngayon lang niya ito nakita ng personal. Dagdag pa niya, matagal na niyang gustong makilala si Hajin-gu. Sinabi ni Dikong Huang kung mag-uumpisa na ba sila, pero sabi ni Hajin-gu, hindi siya ang kalaban. Nalito si Dikong Huang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinaliwanag ni Hajin na hindi siya ang lalaban kay Suyan Kim. Nagtanong pa si Dikong Huang kung sino ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag naman ni Hajin na nagbibihis pa lang siya, at ang tunay na lalaban ay si Tank Top Suyan. Nagready na si Suyan para lumaban matapos gumamit ng Healing Beam. Ang quest window ay nag-notify na ginamit niya ang Healing Beam, na nag-restore ng stamina niya at nagbigay ng side quest. Kailangan niyang mag-execute ng combo gamit ang iba't ibang cards para makuha ang reward na gold card. Sinugod siya ni Dikong Huang at tinanong kung ano ang pinagkaiba ng pagiging suited up. Ang quest window ay nag-notify na si Master Please ay may one hit. Tinawanan lang siya ni Dikong Huang at sinabing wala namang epekto iyon, kahit pa branded ang tank top niya. Patuloy siyang sinuntok ni Dikong Huang, at ang quest window ay nag-notify na si Master Please ay may 5 hits, at ang isang stat ay tataas ng random. Aminado si Suyan na nahihiya siya, pero ang quest window ay nag-notify na tumaas ang lakas niya mula E-rank patungong C-rank. Sumuntok siya ng diretsyo at tumama iyon sa tiyan ni Dikong Huang, na nagsabing medyo masakit iyon. Naisip ni Dikong Huang na kaya pa niyang manalo. Nagulat naman ang lahat sa nakita nilang lakas ni Suyan. Naaalala ni Suyan ang To the Moon card na nagbibigay daan sa kanya na tumalon ng mataas. Ang quest window ay nag-notify na ginamit niya ang To the Moon card at tumalon siya ng mataas. Sinubukang abutin ni Dikong Huang si Suyan habang nasa ere at sabing ihahagis na lang siya pababa. Pero habang nasa ere, ginamit ni Suyan ang silver card para sa isang taekwondo spinning back kick. Ang quest window ay nag-notify na ginamit niya ang spinning back kick at tumama iyon sa mukha ni Dikong Huang, na ikinabagsak nito. Nagulat ang lahat sa galaw niya. Ang quest window ay nag-notify na kumpleto na ang side quest at bilang reward, nakakuha siya ng gold card. Sinabi niya ang claim card at nag-notify ang quest window na nakakuha na siya ng gold card. Lumabas ang 2 card sa quest window, at sinabihan siyang pumili ng isa lang. Habang nag-iisip siya kung alin ang pipiliin, napapalibutan siya ng mga miyembro ng grupo ni Dikong Huang, na nagsabing hindi pa rin nagigising si Dikong Huang. Dagdag ni Hajin-gu na mukha na din ng hihina,
kaya sinabi niyang ilabas na siya doon. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Suyan sa bahay nila, iniisip ang sobrang pagod dahil sa pakikipaglaban ulit. Lahat ng bahagi ng katawan niya ay masakit, kaya't sinabi niyang mas mabuti pang magtulog, at agad siyang diretso sa kwarto para magpahinga. Nagulat siya nang makita si Dayon na sumasayaw at tinanong kung anong klaseng kalokohan ang ginagawa nito. Anong klaseng kabaliwan ito? Sabi ko sa'yo late ako uuwi, sabi niya. Pumunta siya sa kwarto at sinabing, para bang gusto mong makita yon. At talagang gusto niyang hindi na nakita iyon. Sabi ni Dayon, lahat ng kaklase ko, ginagawa din yan. Wala akong pake, sabi ni Suyan, pero tungkol sa TikTok Dance Challenge. Sinabi ni Dayon, shut up na lang. Inisip ni Suyan kung anong gagawin niya at anong card ang pipiliin. Nakita niya ang mga card at inisip kung ang una ay 4 cards, na alam niyang magagamit sa susunod na card na tiyak na makikinabang siya, pero kung ito ba ang card na talagang kailangan niya ngayon. Ang pangalawang card ay isang Faithful Meeting a Challenger card, na ang pinakamataas na ranggo, mas mataas pa sa gold, platinum, o diamond. Tinanong ni Suyan kung ang Challenger card ay may kakayahang magsalita, pero bakit nito gustong makilala siya? Kung sisigot ba ito sa lahat ng tanong niya? Humiga siya sa unan at iniisip na pag-isipan na lang niya ito sa umaga. Samantala, sa East Gangbok High, tinanong ni Dikong Huang kung gusto niyang umuwi. Sabi ng batang may suot na itim na jacket na alam niyang ganito si Jiha at tinanong kung talagang iniisip niyang iiwan siya nito pagkatapos niyang bumalik na parang may buntot sa pagitan ng mga hita. Pinaalalahanan siya na huwag magpakita sa paaralan sa ngayon kung ayaw niyang masaktan, at sinabi niyang umuwi na lang at magtago muna. Sagot ni Dikong Huang, sige, umuwi na lang ako. Dumating si Jiha at tinanong kung anong nangyari. Sabi ng bata, nandito siya, dumating siya sa paaralan ngayong araw, lumuhog si Dikong Huang at sinabing, patawarin mo ako, hindi ko talaga balak magtaksil sayo. Nangako siya, tinanong ni Jiha kung gusto niyang magkaroon ng isa pang pagkakataon. Sinimulan ni Jiha ang pagsampal kay Dikong Huang. Samantala, sa West Gangbok High, nagpasalamat si Suyan Kim kay Hajin Gu para sa nangyari kahapon. Sinabi niyang nagkakaproblema na sila noon at nagpapasalamat siya na dumating si Hajin sa tamang oras. Tinanong ni Suyan kung bakit si Hajin pa ang nagligtas sa kanya. Sabi ni Suyan, seryoso, baka ano na nangyari sa amin kung hindi ka dumating. Tawa siya at sinabi, nakakatawa. Habang si Hajin ay umihi sa banyo, sinabi niya na okay lang. Tinanong siya ni Hajin kung nais niyang tumulong sa pag-shake off, pero sinabi ni Suyan na kaya niya na ito. Pinuri ni Suyan si Hajin at sinabi niyang mas malakas pa ito kaysa sa iniisip niya, at nagpasalamat na siya ay bahagi ng grupo. Sabi ni Hajin, huwag mong gawing malaking bagay, nandyan lang ako pansamantala, titingnan ko kung saan tatango si Suyan. Sabi ni Hajin, dapat mag-alala ka tungkol sa East Gangbok. Tinanong ni Suyan Kim kung anong susunod na gagawin ni Jiha Han at nag-isip kung baka talagang titigilan na lang siya nito. Nabanggit niyang narinig niyang isang delinquent si Jiha at wala sa kontrol. Dalawang babae ang nakarinig ng kanilang usapan. Ang isa sa asol na jacket ay nagsabi na si Hajin Gu ay kasalukuyang nakikipagkaibigan kay Suyan, at ang isa naman sa pulang kurbata ay nagdagdag na malamang magkapareho pa sila ng tank top. Sabi nila, kung maghahanda tayo, baka madaling matalo si Jiha. Binalaan si Suyan na mag-ingat kay Jiha, at sinabi niyang hindi siya ang idiot na iniisip ni Suyan. Tinanong ni Suyan kung anong ibig sabihin ni Hajin, at sinabi ni Hajin na ang mga hindi nakakakilala kay Jiha ay iniisip na isang karaniwang thug lang siya, pero mali sila. Samantala, pinagsample ni Jiha si Dikong Huang. Inisip ni Jiha na, sa kabila ng hitsura niya, matalino pala si Jiha. Tinanong niya kung paano lumaban si Suyan at sinabi niyang magaling naman ito sa laban. Alam ko yan, kaya't anong nangyari? Tanong niya, inutusan ni Jiha na sabihin ang lahat tungkol kay Suyan Kim, kung paano siya magsalita, ang mga ugali niya, ang lakas at ang mga teknik na dapat bantayan. Gets ko na, sabi ni Jiha tanong ng mga kasama niya, anong ibig mong sabihin? Sinipa ni Jiha si Dikong Huang at sinabi, si Tank Top Suyan ang tinutukoy ko. Gets ko na siya ngayon. Isang batang kasama nila ang nagsabi, si Dikong Huang nga pala, bumagsak sa isang sipa lang, paano si Suyan Kim? Paano siya nakaligtas?
Sagot ni Di Kung Huang, nagawa niyang makapag-recover bigla, at nagbigay ng magandang kick. Sinabi ni Suyan Kim, paano ba naging ganito? Napansin niya na sa ganitong takbo, baka magtagumpay siya sa pagbuo ng East Gangbok. At ito'y dahil sa mga quest na palaging dumarating sa kanya. Napapaisip siya kung bakit ba lumalabas ang mga quest na ito at kung siya nga ba ang napili. Kung ganoon nga, bakit siya pa? Bakit hindi na lang ang iba? Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa dulo ng mga quest na ito? Magiging ganito na lang ba habang buhay ang buhay niya, puro quest? Para sa iba, parang musika ang ganitong sitwasyon, at handa silang pumalakpak. Pinupuri siya ng iba, sinasabing ang astig niya, tulad ng inaasahan mula sa mga tulad niyang malalakas. Ngunit si Suyan ay may maraming tanong. Napagtanto niyang oras na para magdesisyon. Ayaw niyang magpatuloy sa paggawa ng mga quest nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan sa likod ng mga ito. Bagamat sayang na hindi niya maaaring itago ang I4 card na gusto niyang gamitin, mas nais niyang alamin kung saan nagmumula ang mga quest na ito. Ang quest window ay nag-notify sa kanya na napili niya ang Faithful Meeting card. Napagpasyahan niyang gamitin ang card na ito. Pagkatapos gamitin ang Faithful Meeting card, nagulat siya nang biglang maglaho ang lahat ng tao. Tinatawag niya sina Kuza at Hyendong, hinahanap pati mga guro, ngunit wala siyang makita ni isa. Labas ng paaralan, nakita niya ang maraming liwanag sa paligid at hindi siya makapaniwala. Lumabas muli ang quest window at binati siya, sinasabing ito ang kanilang unang pagkikita. Siniguro nito sa kanya na maaari siyang magtanong ng kahit ano. Tinanong ni Suyan kung sino ang nagbibigay sa kanya ng mga quest at kung bakit siya ang napili. Gusto rin niyang malaman kung ano ang layunin nila para sa kanya at kung ano ang huling quest. Nag-notify ang quest window na bibigyan siya nito ng mga sagot na hinahanap niya at ikokonekta siya sa mga ito. Nang tanungin niya kung sino sila, sinabi nitong napakapalad niya dahil nagamit niya ang Faithful Meeting card. Ayon dito, isa siyang maswerteng bata. Nagtanong si Suyan kung may iba pang gumagawa ng mga quest bukod sa kanya. Sinabi nitong huwag siyang mag-alala at anuman ang iniisip niya ay hindi mangyayari. Sinabi rin nito na ang kanilang pagkikita ay masyadong maaga at hindi pa sigurado kung karapat-dapat siya para sa mga gawain. Nang tanungin niya kung ano ang mga gawain, sinabi nito na dapat niyang pag-isahin ang East at South Gangbok High upang maipakita ang kanyang kakayahan. Naisip ni Suyan na nangangahulugan itong kailangan na naman niyang makipagbasag ulo sa iba, ngunit tinanong niya kung bakit siya ang kailangang gumawa nito. Sinabi nitong kung susuko siya ngayon, hindi niya makikita ang oportunidad sa harap niya. Napansin din niya na ang kanyang paningin ay gumaling, tumangkad siya, at nagbago ang kanyang buhay. Ngunit sinabi nitong ang mga iyon ay resulta lamang ng bronze at gold cards. Mayroon pang Diamond, Master, at Challenger cards na maaari niyang makuha kung ipagpapatuloy niya. Pagbalik sa silid-aralan, nagising si Suyan na parang natulog lamang. Ang iba ay nagtataka kung bakit hindi siya gumagalaw kanina. Ipinaliwanag niya na parang nahimate siya ng sandali. Napagtanto ni Suyan na tuwing ginagamit niya ang Faithful Meeting card, parang natutulog lamang siya sa paningin ng iba. Napag-usapan nila na oras na para magpahinga na muna. Samantala sa pamumuno ni Kuza na pagkasunduan nila na gumawa ng uniform para sa kanila gang na-approved naman kay Hyandang. Tumayo si Suyan sa upuan at na-realize na pag ginagamit ang Faithful Meeting card, para lang siyang natutulog sa paningin ng iba. Tinanong siya ni Hyandang kung pagod na ba siya at para bibilisan na nila ng briefing at sinabi ni Suyan sige. Sinabihan niya na lahat ay magpahinga at nandyan naman sila na pamilya niya para sa suporta. Clean arrow niya na sa pamilya na sinasabi niya ito ang West Gangbok High. Tinawag niya din ang sarili niya na tanga dahil sa kapabayaan na kumalat ang mga rumors, pero naniniwala siya na meron pa din pagkakataon dahil sa mga cards na pwede niyang makuha. Napagtanto niya na ito na ang pagkakataon para maabot ang mas mataas na antas ng mga card. Nais niyang malaman kung ano pa ang maibibigay ng mga ito sa kanya. Tinawag niya si Hyandang nangako siyang gagawin ang lahat para mapag-isa ang Gangbok at sinabi ni Hyandang na ipapakalat niya ang mensahe sa buong high school sa Gangbok. Pagkatapos ng ilang oras, sinimulan niyang gamitin ang Peek at card para makita ang mga abilidad ng mga tao. Nang magamit ito sa isang magkasintahan at nalaman niya ang mga detalye ng kakayahan nito.
Napansin niyang tumataas ang antas ng kanyang card habang patuloy niyang ginagamit ito. Sinampal bigla ng babae ang lalaki at sinabi anong nangyayari. Naramdaman ni Suyan na kailangan niya paigtingin ang pikang skills, ito na ang simula ng mas malaking pakikipagsapalaran. Lumabas ang quest window at nag-congratulate sa kanya na ang pikang skill niya ay E-rank na. Umikot-ikot pa siya at ginamit ang pikang skill sa ibang tao at ginamit niya kay Baekcho Eren at nakita niya ang mga abilidad at detalye. Iniisip niya na kaya niyang makita ang timbang ng mga tao pero medyo delikado yun. Maya-maya, naglalakad siya sa kalsada, hawak ang isang card, at iniisip, tingnan natin. Ito ang mga cards na hawak ko. Meron pa siyang ibang cards, pero malapit na siyang umabot sa maximum capacity. Nagtataka siya kung sapat na ba ito para pag-isahin ang East at South Gangbok High. Napagtanto niya na kakailanganin niya ng mas maraming attack cards. Wala siyang kaalam-alam kay Kang pero nakikita niyang nakakatakot talaga si Jihahan. Naiisip niyang kailangan niyang umiwas kay Jihahan hanggat hindi pa siya lumalakas. Bigla siyang nagtatanong sa sarili, ano ba talaga ito? Nagulat si Suyan Kim nang makita si Jihahan. Sinipa siya nito at sinabi, hindi tayo magkaibigan. Hindi na kailangan ng mga magalang na usapan. Napaluhod si Suyan Kim sa lupa at iniisip, ano to? Yung sipa niya, naubusan ako ng hangin. Tinanong siya ni Jihahan kung hindi ba siya lalaban, sabay banggit na narinig niyang magaling daw ang footwork nito. Kumain si Suyan Kim ng hilang bean at sinubukang tumakbo. Lumabas ang notification sa quest window na ginamit niya ang hilang bean, at bumalik ang stamina niya. Muling sinubukang sipain ni Jihahan si Suyan at tinanong kung puro takbuhan lang ba ang kaya nila. Tumayo si Jihahan sa harap niya, handang lumaban. Tinanong ni Jiha kung paano niya natalo si Dikong Huang. Sumagot si Suyan Kim, peek at him. Lumabas ang notification sa quest window na ginamit niya ang peek at him card, na nagpapakita ng detalye ng mga abilidad ni Jihahan sa quest window. Napansin ni Suyan na dalawang stats ni Jiha ay nasa S rank. Napagtanto niya na sobrang dehado siya, lalo na't nagamit na niya ang hilang bean. Iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Lumabas ang notification sa quest window na may bagong side quest, labanan at talunin si Jihahan, na may gantimpalang platinum card at hidden condition. Naiinis si Suyan Kim, iniisip, seryoso ba to? Paano ko siya tatalunin? Nag-alok siya na lumaban na lang sa ibang araw, sinasabing walang saysay na maglaban kung walang makakakita. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya pwedeng palampasin ang platinum card at kailangan niyang mag-isip ng diskarte. Sinabi niya na dapat mangyari ang laban sa isang maduming eskinita sa pagitan ng West at East Gangbok High. Aminado siyang mahina pa siya ngayon, kaya ito lang ang paraan. Tahimik siyang umaasang kakagatan ni Jihahan ang pain. Tinanong ni Jihahan kung kailan siya gustong lumaban. Nakangiti si Suyan Kim at sinagot siya, huwag kang mag-alala, tank top Suyan ang bahala. Habang kinukuha niya ang bag sa lupa, tinanong siya ni Jihahan kung sigurado ba siya. Tumango si Suyan at sinabi, magkita na lang tayo, sabay alis. Nang umalis si Jihahan, sinunggaban ni Suyan Kim ang pagkakataon, tumalon ng mataas, at umatake. Lumabas ang notification sa quest window na ginamit niya ang To the Moon card. Iniisip niya na kahit may dalawang S-rank stats si Jihahan, walang kasiguruhan na matatalo niya ito sa susunod na laban, lalo na dahil mataas din ang endurance nito. Lumabas ang notification sa quest window na ginamit niya ang maximum capacity card. Sinubukan niyang gumamit ng spinning back kick, iniisip na isang suntok lang ang kailangan niya at tinarget ang ulo ni Jihahan. Pero sinabi ni Jihahan na hindi siya nagpapabaya. Hinagis niya si Suyan Kim palayo at inamin na hindi maganda ang mga hakbang ni Suyan Kim, pero maganda ang teknik nito. Lumabas ang notification sa quest window na nabigo ang side quest, pero na-achieve ang hidden condition, first defeat against an unbeatable. Pagkatapos ng ilang sandali, sinubukan ni Hai Andang na gisingin si Suyan Kim na nakahandusay sa desk. Dumilat si Suyan, at tinanong siya ni Hai Andang kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Hai Andang na nasa eskwelahan sila at nakita niya itong walang malay sa eskinita kaya dinala niya ito roon. Binanggit ni Hai Andang na narinig niya ang nangyari sa laban kay Jihahan na nagpatamba sa kanya. Tinawag niyang tanga si Jihahan dahil sa ginawang pag-atake nito.
Sinabi rin niya kay Suyan Kim na huwag mag-alala habang ginagamot ang mga sugat nito, at binanggit na nag-aaral siya ng medisina sa kanyang bakanteng oras para makatulong. Tinanong ni Suyan Kim kung bakit hindi na lang siya dinala sa ospital, pero agad din itong binawi, realizing na hindi siya ganoon ka-grateful. Habang nagpapagaling, naisip ni Suyan Kim ang pagkatalo niya, pakiramdam niya'y tuluyang nabigo siya. Napagtanto niya na sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang napakalaking agwat ng lakas nila ni Jihahan. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang helpless niya gayong kaya naman niyang talunin si Di Kong Huang dati. Napansin niya na si Jihahan ay may S-rank na lakas, habang si Di Kong Huang naman ay B-rank. Bagamat hindi kalakihan ang pagkakaiba, iniisip niyang maaaring ang lakas ay tumutukoy sa kabuoang attack power ng isang tao. Sinabi ni Hajun na maswerte si Suyan Kim na hindi pa lumala ang nangyari. Tinanong naman ni Suyan Kim kung bakit nandoon si Haejin Gu at kung nag-aalala ito sa kanya. Ginamit niya ang Peek at Hem card at nadiskubre niyang ang lakas ni Haejin Gu ay nasa parehong S-rank tulad ni Jihahan. Naisip niya kung paano niya natalo si Haejin dati. Tinanong niya si Haejin kung nagbigay ito ng palugit noong naglaban sila. Sinabi ni Suyan na meron siyang tanong, tumayo siya at tinanong si Haejin bakit mo ako tinutulungan? Tumakbo din sa utak niya na baka binigyan lang siya ng partida nung naglaban sila and pumayag din ito na sumali sa crew niya. Tinanong ni Suyan kung meron bang rason sa lahat ng ito. Sumagot si Haejin at sinabing kakaiba si Suyan Kim, at ngayon lang siya nakakita ng taong tulad nito. Aminado siyang naintriga siya, pero nilinaw niyang hindi ibig sabihin nito na sasama siya kay Sun Kim. Nagpaalam si Haejin at umalis. Naisip ni Suyan Kim na mukhang siya nga ang kakaiba. Nagpasalamat siya kay Hai Andang at sinabing aalis na siya para makita kung ano ang nakuha niyang card. Kinuha niya ang diamond card at nag-isip kung gaano kabihira ang makatanggap ng ganitong card mula sa isang side quest. Naramdaman niya na parang may malasakit ang tadhana sa kanya. Iniisip niyang hindi naman palaging tungkol sa panalo ang laban, pero mabilis niya itong binaliwala. Sinabi niyang baka swerte lang talaga siya ngayon. Agad niyang sinubukan ang claim card, at inabisuhan siya ng quest window na matagumpay niyang nakuha ang diamond card. Nagulat siya nang makita ang card na isang summon card. Ipinapayo nitong gamitin ito sa isang ligtas na lugar. Habang iniisip niya ito, sa East Gangbak High School naman, yumuko ang mga miyembro sa harapan ni Jihahan. Nagpasalamat sila sa pagsisikap nito. Tinanong nila kung nakita ni Suyan Kim ang sarili niya doon kung sakaling natalo siya. Sinabi ni Jihahan na si Suyan Kim ay mas mahina kaysa inakala niya, at ngayon, ang West Gangbak High ay nasa kanila na. Inutusan niya si Doyokang na tipunin ang mga tao at ayusin ang lahat sa West Gangbak. Sinabi niyang huwag mag-alala tungkol kay Suyan Kim, pero inamin niyang magiging mahirap ang laban dahil kay Haejin Gu. Binanggit niya si Jin Park at sinabing kailangan nilang kumbansihin ito na sumama sa kanila. Idinagdag pa ni Jihahan na oras na para ay focus ang atensyon sa South Gangbak High. Kapag nakuha nila ang West at South, susunod nilang haharapin ang North Gangbak High. Pag-uwi naman sa bahay, mahigpit na hinawakan ni Dayon ang braso ni Suyan Kim at same time na nakiusap na sumunod ito. Ipinaliwanag niya na darating ang mga kaibigan niya ngayon at nagtanong kung pwedeng manatili si Suyan Kim sa kwarto niya habang naroon ang mga ito. Tinanong ni Suyan Kim kung bakit at kung nahihiya ba ito sa kanyang kapatid. Siniguro niya na hindi siya nahihiya, pero nag-aalala siya na baka hindi maging komportable si Suyan habang naroon ang mga kaibigan niya sa bahay. Pinilit niya si Suyan na manatili sa kwarto nito. Tumutol si Suyan, sinasabing ayaw niyang gawin iyon at pabirong sinabi na baka lumabas siya at aminin ang nararamdaman niya sa isa sa mga kaibigan nito. Sinaway siya ni Dayon at nakiusap na huwag lumabas ng kwarto kahit ano pa mangyari. Sa huli, pumayag si Suyan sinasabing, sige, pwede ko naman gawin yan. Nagpasalamat si Dayon at nangakong gagawin niya ang anumang hilingin ni Suyan bilang kapalit. Pumunta na si Suyan Kim sa kwarto niya, pabulong na sinasabing maglalakad-lakad siya sa bahay nang nakabrief lang. Sinermonan siya ni Dayon, sinabihang huwag niyang gawin iyon dahil ayaw niyang mapahiya siya sa mga kaibigan niya. Naupo si Suyan sa kama, tinitingnan ang diamond card, at iniisip na sa wakas, nasa bahay na siya. Sabik na siyang subukan ang card na iyon.
Nakasaad sa card na kailangang nasa ligtas na lugar para magamit ito, at para sa kanya, walang mas ligtas pa kaysa sa bahay. Ayon sa summon card, maaari nitong tawagin ang copy cloud na pwedeng kopyahin at ipasa. Nagdesisyon siyang subukan ito, sinasabing summon copy cloud. Lumabas ang quest window na nagsasabing pinapatawag na ang copy cloud. Nagulat siya nang makita ang isang malaking mahiwagang liwanag sa kwarto niya. Kumpirmado sa quest window na matagumpay niyang na-summon ang copy cloud. Tinitigan niya ang mga ulap sa harap niya, iniisip kung ano ito. Sa labas, binuksan ni Dayon ang pinto at sinabing ang tagal nilang dumating. Sinabi niyang akala niya mamamatay na siya sa gutom. Ang kaibigan niyang maikli ang buhok ay humingi ng paumanhin, sinasabing napakatagal ng pag-deliver ng tteokbokki na in-order nila. Pumasok sila sa bahay at iniabot ang package kay Dayon, tinatanong kung sapat na iyon para mapatawad siya. Tinanggap ni Dayon ang package at sumang-ayon, sabay tanong kung may dala silang inumin. Biniro niya na baka hindi niya matulungan si Dayon sa TikTok video nito. Humingi ulit ng paumanhin ng kaibigan at tinanong kung may iba pang tao sa bahay. Sinabi ni Dayon na naroon ang kapatid niya. Tinanong ng kaibigan kung si Tank Top Suyan ang tinutukoy niya. Sinabihan siya ni Dayon na tumigil. Tinanong ng kaibigan kung bakit at sinabing kapatid lang naman niya ito. Tinawag niyang Blade of Frost si Dayon, na agad namang nakiusap na tigilan na siya sa tawag na iyon. Sinabi pa nito na dapat, Blade of Frost, ang tema ng TikTok video ni Dayon. Nagbanta si Dayon na papatayin niya ito. Samantala, tinatitigan ni Suyan Kim ang copy cloud at magalang na tinanong kung ano ito. Iniisip niya kung nananaginip lang siya dahil hindi niya maintindihan ang layunin ng copy cloud. Tinanong niya kung nakakapagsalita ba ito o kung ang tanging kayang gawin nito ay mag-float sa ere. Sumagot ang copy cloud, tinanong kung diamond card iyon. Kinumpirma ito ni Kim at inisip kung ano pa kaya ang gamit nito. Ipinakita ng quest window na maaaring i-activate ng copy cloud ang copy mode para makopya ang anumang bagay sa paligid. Naisip ni Suyan na subukan ito at inactivate ang copy mode. Lumabas ang quest window na nagsasabing naghahanap ang copy cloud ng bagay na pwedeng kopyahin. Biglang binuksan ni Dayon ang pinto at lumapit kay Suyan. Sinabi niyang humihingi ng autograph ang mga kaibigan niya. Sumagot si Suyan ng, huwag kang pumasok. Nagulat si Dayon nang makita ang copy cloud at tinanong kung ano iyon. Kinopya ng copy cloud si Dayon, dahilan para hindi siya makagalaw. Nagulat si Dayon at tinanong kung ano ang nangyayari. Lumabas sa quest window na kinokopya si Dayon. Nakasaad na habang nagaganap ang proseso ng pagkopya, hindi makakagalaw si Kim at ang subject. Sa huli, kinumpirma ng quest window na matagumpay na nakopya si Dayon. Maraming salamat mga kamanmo sa pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na kabanata, samahan natin si Suyan sa kanyang mga quest. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong uploads, at i-share din ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat po.